Ang kasaysayan ng Unida Christian Church Caridad. Noong 1920s, isang banyagang misyonero na si Reverend James Rogers ay bumisita sa siyudad ng Cavite at nagbahagi ng ebanghelyo sa mga tao. Isa sa mga naakay niya kay Kristo ay ang mag-asawang Francisco Portasio at Emilia Vitangan. 1927 nang sila naman ay buong tapang na nangaral at bumuo ng mga grupo ng pag-aaral. Nahamon dito sina Eustacio Bartolome at Juan Tolentino na naging katuwang din sa gawain ang kani-kanilang sambahayan. Ang katapangan sa pagbabahagi sa salita ng Diyos at kanilang mabuting patotoo ay naging pangunahing dahilan kung bakit ang mga pangkatang pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagamit upang maakay ang iba. Sa loob ng 2 taon, ang bilang ay umabot sa higit na 15 pamilya. Ipinagamit ni Eustacio ang kanyang bahay at gumamit sila ng dahon at palapa ng niyog bilang mga bubong at ilang kawayan bilang dingding. Ito ay matatagpuan sa kanto ng Romualdo at A. del Rosario. Dahil sa ang base militar ng Amerika ay nasa siyudad ng Cavite, maraming Amerikanong Kristiyanong kawal ang palagiang dumadalo sa gawain ng Diyos. Isang Amerikanong chaplain ang umanib sa kanila at doon nagsimula ang isa pang gawain na ang wikang ginagamit ay Ingles. Tinawag itong Presbyterian Church. Taong 1931, nagsimula silang magpatayo ng kapilya at tinawag ng Samahan na Cristianos Filipinas. Si Pastor Tomas Filio ng Iglesia Evangelica Unida de Filipinas na unang nairehistro bilang Iglesia Evangelica Unida de Cristo sa tanggapan ng komersyo at industriya noong ika-6 ng Pebrero 1932. Taong 1932, ang Cristianos Filipinas ay naging kaanib ng Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Sa taong ding yun, ang kanilang maliit na kapilya ay nilipat sa kalye Mario Castro. Taong 1932, ang Cristianos Filipinas ay naging kaanib ng Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Sa taong ding yun, ang kanilang maliit na kapilya ay nilipat sa kalye Mario Castro. Taong 1937, sila ay bumili ng mas malaking lote na pagtatayuan ng kapilya. Ang iglesia ay lumago at dumami ang bilang ng mga miyembro na siyang nagtulak sa kanila na lumipat na sa nabiling lote sa kanto ng mga kalye Romualdo at Villarreal na kasalukuyang kinatatayuan ng ating iglesia. Taong 1937, sila ay bumili ng mas malaking lote na pagtatayuan ng kapilya. Sa dekada ng 1940s, ang mga mangangalakal na Kristiyanong inchik ay nakibahagi sa gawain ng iglesia sa karidad. Ngunit makaraan lamang ang ilang panahon ay nagsimula na ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sinimulang bombahin ng Japanese Imperial Army ang Sangley Point na base militar ng Amerika noon, pati ang pampublikong pamilihan na siyang naging dahilan din ng pagkatupok ng ating kapilya sa apoy. Bunsod nito, ang mga kapatirang inchik ay umalis sa karidad. Simula noon ay mga Pilipinong mananampalataya na lamang ang naiwan sa ating iglesia. Nang mga panahong ding yon, ang 3 taong panunungkulan ng isang pastor sa isang iglesia ay naipagtibay ng konsilyo ng Unida Nacional. Samantala, taong 1975, itinayo ang isang konkretong bahay-sambahan. Ang pastor, ang mga manggagawa at ang kabuuan ng mga mananampalataya ay nagpatuloy pa rin sa pagtutulungan upang palawakin ang kaharian ng Diyos at may kagalakan sa kanilang mga puso na sama-samang maglingkod. Subalit, noong dekada 80, dumating ang panahong nangailangan ng iglesia ng mas malaking lugar para sa kanyang gawain.
Kaya't noong 1986, inilunsad ang Operation 500 at muling ipinaayos ang kapilya at dinagdagan ng ikalawang palapag kung saan ginanap ang pananambahan. Sa ibaba naman ay ang mga paaralang lingguhan at iba pang gawain. Ang dekadang ito ay kasiglahan sa paglinang ng mga talento sa larangan ng musika, sa mga kabataan at Sunday School. Nagkaroon din ng mga konsyerto, stage plays at musical shows. Ang simula ng dekadang ito ay naging mahirap sa iglesia sa kalaganapan. Sa kanyang pinagdaan ng pagsubok mula sa pag-alis ng UNIDA sa National Council of Churches in the Philippines o NCCP. Ang ilan sa mga leader at miyembro ay lumipat na din ng dinadaluhan. Ang ilan ay nag-abroad. Ang mga pagbabagong ito ay umabot hanggang sa lokal. Ngunit sa kabila ng mga pinagdaanang ito, ang Iglesia sa Caridad ay nagpatuloy pa rin sa ministeryo at ang Diyos ay nagtalaga ng mga bagong leader sa pangunguna ng Pastor Jim S. Torres. Taong 1995, naitatag ang KYC or Kingdom Youth Club na naging youth arm ng iglesia hanggang sa kasalukuyan. Nagkaroon din ng praise and worship team. Taong 1997, buwan ng Hulyo, pinasimulan ni Pastor June Abuton ang gawain sa Carissa Tansa na naging kaunahang daughter church ng Caridad. Nakabili tayo ng unit doon at kasama ang mga kapatiran ay regular nang nagkaroon ng pananambahan hanggang sa kasalukuyan. Samantala, pagpasok ng ika-20 siglo, nasimulan ang mga ministeryo at cell groups sa iba't ibang lugar na pinangunahan ni Pastor Ruel Camya. Marami-raming home-based Bible studies at children's outreach program ang nabuksan sa pangunguna naman ng Pastor June Rapada. Ang buong mundo ay pansamantalang tumigil sa aktibidad dahil sa pagtama ng pandemya. Ang mabilis na pagkalat ng nakakabahalang sakit na coronavirus o COVID-19. Dahil sa nationwide lockdown, naging hamon ito sa pagpapatuloy ng mga gawain ng iglesia. Pinagbawal maging ang harapang pagtitipon. Sa pangunguna ng Pastor Armand Daigan at paggamit ng teknolohiya, inilunsad ang mga gawain ng iglesia online na i-upload sa internet at napapanood ang pananambahan. Ang mga small groups naman at prayer meetings ay naging interactive online. Nagbukas ito ng malawak na audience viewing mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga kapatiran ay nagtulungan din upang makapagbahagi sa mga may pangangailangan. Sa biyaya ng Diyos, ang Daughter Church sa Carissa, sa pangunguna ng Pastor Denson Galang, ay nagkaroon ng mas malaking lote at sarili nitong gusali. Kinakitaan din ng paglago sa bilang ang mga kapatiran doon. Taong 2024 naman, inilipat sa pamamahala ng Caridad ang ministeryo sa Bagtas, Tansa. Ito ang naging pangalawang daughter church ng Caridad at pinangasiwaan ng Predigador Joseph Divina sa pagsubaybay ng Pastor Larry de la Cruz hanggang sa kasalukuyan. Kaya ngayon, higit pa sa pagdiriwang ng ika-78 taon, ipinahahayag natin dakilang bagay ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Kaya tayo'y nagagalak. Ang Diyos na siyang gumabay sa atin noon ay siya ring Diyos na kasama natin ngayon at siya rin ang Diyos na mangunguna sa atin patungo sa hinaharap. Sama-sama nating ipinagdiriwang ang kanyang katapatan, sama-sama tayong sumusulong sa kanyang layunin. Sama-sama nating tuparin
ang pagkakatawag niya sa atin. Purihin ang Panginoon.